Hataw Balita ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 1 minuto na po, makalipas sa alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Ventoy. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-17 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Aumento sa sahod at pagbabawal sa online gambling ay ilan sa mga isyu na nais marinig na ilang kongresista sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, ang hindi naipasang panukalang batas na aumento sa sahod ang nais nitong marinig sa taunang ulat sa bayan ng Pangulo. Kung si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong naman ang tatanungin, gusto nitong malaman ang posisyon ng presidente sa mga panawagang tuluyan na ipagbawal ang online gambling. Malakian niya ang epekto ng online sugal lalo na sa mga kabataan. Habang si Laguna 1st District Representative Ann Matibag nais marinig sa SONA ang magiging bunga ng official state visit ni PBBM sa Washington, D.C., USA. Kabilang sa pakay ng Philippine President ang pagtalakay sa 20% na taripang ipinataw ng Estados Unidos sa mga serbisyo at produktong gawang Pilipino. Hamon sa Malacanang ito, no, na nakita natin ano ba talagang gusto ng mga kababayan natin. Gusto nila ng nakabubuhay na sweldo o sahod, pero kailangan sigurong mag-isip ang mga economic managers, no, pag-isipan nilang muli at i-reconsider nila ang kanilang posisyon dahil malinaw yung clamor for a living wage, no, para sa mga pamilyang Pilipino. So I would like to know the clear direction of this administration when it comes to regulating this kind of industry, emerging industry. Sana pagbalik ng ating mahal na presidente, ang isa sa mga good news ang ating pagbaba ng 20% tariff rate na binigay ng United States, na inimpose ng US sa mga goods from the Philippines to America. Hataw Balita ngayon. Muling nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa mga employer sa nakatakdang pagpapatupad ng 50 pesos na aumento sa sahod. Sa isang panayam, sinabi ng opisyal ng DOLE na dapat ay makatanggap na ng dagdag na sahod ang mga minimum wage earners mula bukas July 18. Bunsod dito, magiging 695 pesos na ang daily minimum wage ng mga nasa non-agriculture sector, habang 658 pesos naman sa mga agriculture sector. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagsapit ng taong 2028 ay magkakaroon na ng partial operation ang Metro Manila Subway. Malaking tulong ang subway project na ito upang mas mapabilis ang biyahe ng mga pasahero, lalo na sa mga manggagaling sa Valenzuela City papuntang Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Sinabi naman ng Department of Transportation na nakikipagtulungan na sila sa contractor ng proyekto upang mapabilis ang pagtapos nito. Tinatayang nasa higit 500,000 na mga pasahero ang kayang isakay sa Metro Manila Subway oras na maging fully operational ito. Sana matapos natin ito by hanggang sa Valenzuela. Baka matapos natin ito 28. Baka pwede nang in-inaugurate 2028. Basta tingnan natin. Hataw Balita ngayon. Inaasahang sa August 4 pa pwedeng mag-convene muli ang impeachment court kaugnay ng nakabinbing paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Joel Villanueva, mayroong 4 hanggang 6 na senador ang sang-ayon sa petsang ito.
Hindi na anya agad magko-convene o makakapagtipon bilang impeachment court ang Senado sa unang linggo ng pagsisimula ng mga sesyon sa 20th Congress. Paliwanag ni Senador Villanueva, sa unang araw ng sesyon sa July 29, isasagawa ang ceremonial opening ng Senado kung saan ihahalal ang Senate President. Kasunod dito ng pagtatalaga ng committee chairmanship at mga inihaing panukala ng bagong hanay ng mga senador. Ngunit paglilinaw ng mambabatas, hindi ito formal na pag-uusap ng mga senador. Baka biglang mag-jump in yung mga iba na may kasunduan na, no? Hindi po, it's an informal meeting, but we have about 4 or 6 senators na nag-agree dun eh. So yun lang, I'm just sharing yung developments na nangyayari, and that is our plan, our suggestion, our thoughts on when we can convene the impeachment court. Hataw Balita ngayon. Formal nang sinagot ng Senado ang Supreme Court kaugnay ng hinihingi nitong detalye sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kinumpirma ng Senate Impeachment Court mula naman sa pahayag na inilabas ng tagapagsalita nito na si Attorney Reggie Tongol. Ayon kay Attorney Tongol, sa pamamagitan ng Legal Counsel Office ng Senado ay naghain na sila ng manifestation ad cotelem bilang tugon sa Supreme Court en banc resolution noong July 8. Ipinaalaman niya ng Senado sa Supreme Court na wala silang sapat na kaalaman o access, partikular na sa impormasyon na hinihingi sa ilalim ng mga nakasaad sa resolusyon. Karamihan niya ng mga datos na hinahanap ng naturang korte ay tumutukoy sa mga proseso at desisyon na ginagawa sa loob ng House of Representatives na hinihingi rin ng Senado. Dagdag pa ng Senate Impeachment Court, ang paghahain ng sagot ng Senado sa Korte Suprema ay pagpapakita ng kooperasyon at respeto nito sa judicial process at pagkilala sa konstitusyon. Hataw Balita ngayon. Iginit ng tagapagsalita ng Office of the Vice President na hindi dapat ituring na reserba o spare tire ng Pangulo ang Vice President dahil mayroon itong mahalagang papel. Ito ang binigyang diin ni Office of the Vice President spokesperson Attorney Ruth Castelo sa pagtukoy sa pangalawang Pangulo bilang spare tire. Anya, ang Vice Presidente ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno, kaya dapat ay kasing handa ito ng Pangulo ng bansa. Dagdag pa ng tagapagsalita ng OBP, kailangan ng bansa ang isang vice-presidente na laging handang umako sa mga responsibilidad ng Pangulo kung sakaling may mangyari at kailangan ng umupo sa pagkapangulo. Kaya ang hindi pagsuporta dito ay maituturing na isang malaking pagkukulang. She is technically the assistant, or when the president is absent, she takes over because she's the vice president. And the services that are now being delivered by the vice president through her office is a way of preparing herself just in case anything happens from now until 2028. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Akbayan Party List Representative Chel Diokno na hindi sapat para sa taong bayan ang ginagawang pagtugon ng pangalawang Pangulo sa mga aligasyon ng katiwalian. Ito ang naging tugon ni Congressman Diokno kaugnay ng survey ng Social Weather Stations to SWS na 66% sa mga Pinoy ang sumang-ayon na dapat harapin ni VP Sara ang impeachment charges laban sa kanya. Si Attorney Diokno ay inaasang uupo bilang House Prosecutor sa pagpasok ng 20th Congress. I think it shows that the stance taken by the Vice President when the matter was being investigated by Congress ay hindi satisfied ang taong bayan, pati yung mga kapatid at kababayan natin sa Mindanao. And I think it's about time that there be more transparency. Hataw Balita ngayon.
Wala na umanong koneksyon si Office of the Vice President Spokesperson Attorney Ruth Castelo sa kanyang dating kliyenteng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Nagsilbi si Attorney Castelo bilang abogado ni Ang mula 2007 hanggang 2009 o sa panahon kung kailan sinampahan ito ng kasong plunder. At ngayong iniugnay si Ang sa pagkawala at pagpaslang umano sa 34 na sabungero. Sinabi ni OBP spokesperson na labas na siya sa issue. As soon as he was released from Bikutan in 2009, that was the end of our lawyer-client relationship. We remained friends, yes, but his own activities, his endeavors, his own businesses, I had nothing to do with anymore. I have nothing to do with. No, I'm not involved. Hataw Balita ngayon. Inihayag naman ng Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na may 3 bangkay silang pinahukay sa isang lugar sa Batangas. Inilibing umano ang mga ito ng mga pulis dahil walang mga kaanak na nag-claim o kumuha ng mga alabi. Walang partikular na lugar na binigay ang opisyal. Anya, nais nilang malaman kung sino-sino ang mga ito. Inaasahan na kukunan din ng DNA samples para sa DNA cross-matching ang mga ito doon sa mga kaanak ng nawawalang sabongeros. Because we have to find out who these people are. They were never claimed. But we are setting up the DNA bank that we need to set up because precisely of those people who are missing. Yung mga disappearances ng mga tao, dapat yan, masolve yan eh. Hataw Balita ngayon. Nasa drying stage na ang mga buto na nakuha sa Taal Lake na kukunan ng DNA sample ayon sa Forensic Group ng Philippine National Police. Nauna nang sinabi ng PNP Forensic Group na prioridad nila ang pagproseso sa 6 na buto ng tao mula sa 91 remains na nakuha sa Taal Lake. Posibleng hip bone naman ng tao ang isa sa mga nakuhang buto. Nauna nang sinabi ng Forensic Group na malaking hamon sa kanila ang pagkuha ng DNA sample lalo na't 4 na taong nakababad sa tubig ang mga ito. Para naman kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, tila malapit ng malutas ang kaso. By morphology, by morphology po, it's of human tao na talaga eh. Oo. Kaya pa-prioritize natin kasi we want to find out agad kung may healing na tayong profile given the condition na 4 years tapos na-submerged sa water. It brings us closer to the conclusion of the story. It all ties up now. Sinabi ni Alias Totoy, kung nakita yon, kasi may video tayo ng abduction, may video tayo ng forced confession. Ngayon kung mahanap yung katawan, then it all ties up that it is a conspiracy, a grand conspiracy amongst all of them. Kung yung hip bone na yun ties up to one of the basic sabongeros, then it will be conclusive already na nagko-corroborate ang buong storya ni Alias Totoy kung paano nangyari from beginning to end. Hataw Balita ngayon. Walang nakuhang dagdag na ebidensya ang tactical team ng Philippine Coast Guard sa isa nagawang paghahanap sa pinaniniwalaang pinagtapunan sa mga nawawalang sabongero. Nasa 300 by 186 square meters na ang nagagalugad ng mga diver ng PCG sa bahagi ng Taal Lake. Ayon sa PCG, malapit nang matapos ang ginagawa nilang paghahanap sa first quadrant ng searching area. Bukod sa mga diver, katulong na rin sa ginagawang paghahanap ang remotely operated vehicle o ROV. Sinabi pa ng PCG na maraming debris sa ilalim ng lawa ng Taal, gaya na lamang ng mga sako ng feeds na napunta sa ilalim. Nagiging pahirapan din sa paghahanap kapag lumabo na ang tubig sa ilalim, lalo na kapag biglang bumuhos ang ulan. Hataw Balita ngayon. Samantala, hindi pa man nagsisimula ang bilateral exercises ng Philippine Navy at Estados Unidos sa Zambales kahapon, nagpakita na ang mga barko ng China.
Ilan sa mga namataang sasakyang pandagat ng China ang isang Jiangkai class frigate 551, Jiangdao class corvette 646 ng People's Liberation Army Navy at isang Chinese Coast Guard vessel 4203. Ang People's Liberation Army Navy 551 lumapit ng hanggang 3 to 4 nautical miles mula sa BRP Miguel Malbar, pero mas dumikit ito sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard at magmaniobra sa likod ng isang PCG vessel. Tila binabantayan nito ang dalawang barko ng PCG na kasama sa pagsasanay. Nakabasid naman sa malayo ang isa pang PLA Navy vessel at ang Chinese Coast Guard vessel. Gayunman, hindi ito nakantala sa pagsasanay ng hukbong dagat ng Pilipinas at Estados Unidos. Nothing unusual, ma'am. Ibig sabihin, nandun lang po sila sa area. Wala silang any activity na naka-interfere sa pag-conduct po natin ng exercise. We were able to execute the exercise as planned and successfully, ma'am. Hataw Balita ngayon. Tinitingnan ng lokal na pamahalaan ng Maynila na dagdagan ang multa para sa mga pasaway na nagtatapon ng basura. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso, bukod sa mga programa ng pamahalaan, kailangan rin maging responsable ang bawat isa. Ngunit paglilinaw nito, hindi ito sa ngayon ang kanilang prioridad, kundi ang agarang aksyon pagdating sa problema sa baha, kalsada at kaligtasan ng bawat isa tuwing may banta ng sakuna. Samantala, sinabi naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na kulang sa kapasidad ang mga sewage treatment plants o STP sa Metro Manila. Ito ang dahilan kung bakit umaapaw ang mga kanal at estero sa Maynila na nagdudulot ng matinding pagbaha. Posibleng dagdagan ang mga STP ayon sa MMDA. Actually, we were thinking of it, magmahal ang bayad sa basura. That's imbes na sending them to the court, yung bang tawag dito, babara na, susunod naman yung mga MTC naman ang babarahan ng mga violators. We were thinking about it. Ito po kasing STP natin, kulang yung capacity para may discharge ng mabilis yung tubig, ulan. So, ang isa sa mga pwede namin tingnan ay magdagdag ng STP para makomply pa rin yung mandamos order ng Supreme Court nang hindi po bumabaha sa Manila. Bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2028, target na Department of Health o DOH na ibaba sa kalahati ang malnutrition rate sa bansa. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, ang issue sa malnutrisyon ay hindi lang issue ng estatistika. Inaagawan niya nito ng kinabukasan ng mga kabataan na hindi makapag-concentrate sa school at hindi maabot ang kanilang buong potensyal. Pinakamataas ang malnutrition rate sa mga rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region at Muslim Mindanao o BARN, Bicol at Eastern Visayas. Kahapon isinagawa ang Philippine Multi-Sectoral Nutrition Program Mayors Forum kasama ang mga kinatawan ng 235 na mga local government unit, Department of Social Welfare and Development at Department of the Interior and Local Government. Sa ilulunsad na Nutrition, Leadership and Governance Program ng gobyerno, palalakasin ang kapasidad ng LGU sa pagbibigay ng serbisyo sa mga buntis, ina at mga sanggol. Hataw Balita ngayon. Hindi lamang dengue ang dapat ibahala sa kagat ng lamok, lalo na ngayong tag-ulan. Ayon sa Department of Health o DOH, mayroong ding uri ng parasite na may papasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok na maaaring magdulot ng panghabang buhay na kapansanan. Ito ang tinatawag na filariasis na kapag napabayaan ay pwede pang mauwi sa elephantiasis. Sa una, wala pa munang mararamdaman na sintomas. Subalit, sa kalaunan ay magpapakita na ito ng mga sintomas tulad ng lagnat,
panginginig, pananakit ng katawan, panghihina, pamamaga at paglaki ng mga lymph nodes o kulani at pagkakaroon ng edema o naipong fluid sa mga apektadong bahagi ng katawan. Pero preventable. If we control the vector, if we treat the disease early, may gamot na naiinom early. So, kayang gamutin basta alam nila yung sakit at ma-access namin sila. Hataw Balita Ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Muling ipatutupad ng France, United Kingdom at Germany ang mahigpit na parusa laban sa Iran sa Agosto kung walang magiging progreso sa kasunduang nuklear. Samantala, maring iginiit ng Iran na ang kanilang programang nuklear ay para lamang sa mga layuning sibilyan. Ito ang umahataw na balita ni James Hilario. Nagbabala ang France, United Kingdom at Germany na maaari nilang ibalik ang mahigpit na parusa laban sa Iran pagdating ng katapusan ng Agosto kung hindi uusad ang mga negosasyon hinggil sa nuclear na kasunduan. Ayon kay French Foreign Minister Jean-Noël Barrot, ang mga parusang inalis noong 2015 bilang bahagi ng international na kasunduan ay posibleng ipatupad muli. Kabilang sa mga posibleng ipataw na sanksyon ang pagbabawal sa pag-angkat at pag-i-export ng armas, mga limitasyon sa operasyon ng mga bangkong Iranian at mga restriksyon sa teknolohiyang may kinalaman sa programang nuklear. Ang babala ay lumabas sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng Israel at Estados Unidos sa mga instalasyong Iranian nitong nakaraang buwan. Sa kabila nito, mariing iginiit ng Iran na ang kanilang programang nuklear ay eksklusibong nakatuon lamang para sa mga layuning sibilyan gaya ng enerhiya at pananaliksik. Subalit patuloy ang pag-aalala ng mga kanlurang bansa na maaring gamitin ng Iran ang teknolohiya para sa pagbuo ng mga sandatang nuklear. Dahil dito, nanawagan ang France at mga kaalyado nito para sa agarang dialogo at malinaw na hakbang mula sa Iran upang maiwasan ang muling pagpataw ng parusa at mapanatili ang katatagan sa gitnang silangan. James Hilario, humahataw sa Balita Ngayon. Nagmamadali ang mga Republicans sa US na iwasan ang kaguluhan habang nilalatag ang mga huling negosasyon para sa isang kontrobersyal na recessions bill na nakatakdang pagbotohan. Nais nila na siguruhin ang suporta at iwasan ang hindi naasang bangayan sa US Senate tulad ng nangyari sa pagpasa ng Trump tax bill, ngayong tumataya sila sa disiplina at strategy ng pakikipagkasundo. Ito ang umahataw na balita ni Abby Valdez. Determinado ang mga pinuno ng GOP sa Senado na iwasan ang gulo na naranasan sa pagpasa ng Trump tax bill sa pamamagitan ng pagtatapos ng mahahalagang kasunduan bago ang vote-a-rama. Habang papalapit ang deadline, nakipagkasundo ang mga mambabatas sa protektahan ng President's Emergency Plan for AIDS Relief o PEPFAR at panatilihin ang pondo para sa mga rural broadcaster. Isang hakbang upang makuha ang suporta ng mga moderado at mga kinatawan mula sa kanayunan. Malaking pagbabago ang naganap nitong Martes na ipahayag ni Senator Mike Rounds ang suporta sa panukala matapos pumayag ang administrasyon na ilipat ang Green New Deal money para pondohan ng mga radio stations sa mga tribal area. Ilang oras ang lumipas, kinumpirma ng mga negosyador na ganap ng ibinasura ang mungkahing pagputol sa PEPFAR, isang hakbang na layuning pawala ng alinlangan sina Senator Susan Collins at Lisa Murkowski, bagamat wala pa sa kanila ang hayag na nangako sa pangwakas sa boto. Ngayon bumaba na sa $9 billion ang kabuoang gastos ng panukala, naniniwala ang mga Republicans na may sapat na silang boto upang ituloy ito. Ayon kay Senator Eric Smith na nangunguna sa panukala, lahat ng tao ay nagkakaisa. Subalit dahil sa mga pagbabago sa Senado, kailangang ibalik ang panukala sa Kamara, isang hakbang na maaaring muling magbukas ng negosasyon.
Gayunman, umaasa ang mga miyembro ng GOP na maiiwasan ang mga huling minutong kasunduang lihim, bagamat ang mga amyendang ipinupursigi ni Senator Josh Hawley upang putuli ng isang Green New Deal loan ay posibleng magdulot pa ng karagdagang drama. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Pumirma ang mga kumpanya mula sa Bahrain at Estados Unidos ng mga kasunduang nagkakahalaga ng $17 billion na layuning palalimin ang ugnayang ekonomiko at palakasin ang kooperasyon sa iba't ibang sektor. Ito ang umahataw na balita ni James Bontuyan. Pumirma ang mga kumpanya mula sa Bahrain at Estados Unidos ng mga kasunduang nagkakahalaga ng $17 billion o humigit kumulang 971.55 billion pesos bilang bahagi ng layuning patatagin ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Saklaw ng mga kasunduan ang mga sektor ng aviation, technology, industriya at investment. Kabilang sa mga napagkasunduan ang pagkakaloob ng Cisco Systems ng mga digital solutions para sa infrastruktura ng impormasyon at telekomunikasyon ng gobyerno ng Bahrain. May plano rin na itayo ang isang 800-kilometer multi-fiber submarine cable na mag-uugnay sa Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait at Iraq sa mga global networks. Nag-anunsyo rin ang mga financial institutions at pribadong kumpanya sa Bahrain na planong mag-invest ng $10.7 billion sa Estados Unidos. Samantala, ang Sovereign Wealth Fund ng Bahrain na Mumtalakat ay pumirma ng mga kasunduan sa ilang kumpanya ng US para mag-invest ng $2 billion sa mga downstream aluminum projects na may focus na paglikha ng trabaho. Naganap ang signing ceremony sa pagbisita ni Bahrain Prime Minister at Crown Prince Salman bin Hamad Al Khalifa sa Washington. James Bontuyan, humahataw sa Balita Ngayon. Bilang bahagi ng trade deal ng Canada sa Trump administration, posibleng kailanganin itong tanggapin ay ilang taripa na itinakda ng Estados Unidos. Ito'y dahil lahat ng trade negotiations ng Trump administration ay may kasamang taripa. Ito ang mahataw na balita ni Imelda Andrada. Nitong nakaraan lamang nang ianunsyo ni US President Donald Trump ang pagpapataw ng 35% na taripa sa mga produkto ng Canada simula August 1. Ito'y untap pa sa ibang mataas na taripang nakapataw sa mga sasakyan, copper at steel. Tumugon dito ang Canada sa pamamagitan ng paglalagay din ng sarili nitong taripa sa mga produkto ng US. Ayon kay Canadian Prime Minister Mark Carney, sasang-ayon lamang siya sa kasunduan kung makikinabang ang Canada at posibleng magpataw ng counter tariff kung kinakailangan. Halos kasi sa mga produkto ng Canada na dinadala sa US ay duty-free o walang buwis na binabayaran. Ito'y dahil sa nakapaloob sa kasunduang tinatawag na CUSMA o isang trade deal sa pagitan ng US, Mexico at Canada. Bagamat bumababa ng bahagya ang exports ng Canada sa US, karamihan pa rin ay nakakalusot ng walang binabayarang extra. Naniniwala naman si US President Donald Trump na magiging maganda ang resulta ng isinasagawang pag-uusap ng US at Canada. Imelda Andrada, humahataw sa Balita Ngayon. Naghain ng constitutional challenge ang 9 na First Nations laban sa 2 bagong batas na anilay sumisira sa karapatang pangkatutubo at nagpapadali sa pagpapatupad ng malalaking proyekto ng walang angkop na konsultasyon. Iginit nila na nilalabag ng mga batas ang tungkulin ng Canada sa mga First Nations at nagbabanta sa kanilang karapatan sa sariling pamamahala. Ito ang umahataw na balita ni Crespo Gaban. 9 na First Nations kabilang ang Attawapiskat, Aroland at Onyeda Nation of the Thames ang nagsimula ng labanang legal laban sa mga batas pambansa at pang-Ontario na ipinasa upang pabilisin ang pag-aproba ng malalaking proyekto. Sa isang pabatid na isinumite noong Lunes sa Ontario Superior Court, iginigiit nila na nilalabag ng mga batas ang konstitusyonal na tungkulin ng pamahalaan at nanganganib ang kanilang karapatan sa sariling pamamahala.
Ang batas pambansa na ipinasa noong nakaraang buwan ay nagbibigay kapangyarihan sa pamahalaan na tukuyin ang mga napakahalagang proyekto para sa bansa at iurong agad ang ilang batas upang maisakatuparan ang mga ito. Ayon kay Prime Minister Mark Carney, bahagi ito ng kanyang plano na tuparin ang mga pangako sa mga pagbuo ng makabansang infrastruktura, kabilang ang mga minahan at proyekto sa pipeline. Samantala, ang panukalang batas ng Ontario na ipinasa noong Hunyo ay lumilikha ng mga Special Economic Zone para sa ekonomiya kung saan maaaring hindi ipatupad ang ilang batas panlalawigan sa mga proyekto. Ang dalawang panukalang batas na ito ay umani ng patikos mula sa mga magkakalikasan at mga komunidad ng katutubo na nagsasabing hindi ito dumaan sa wastong konsultasyon at nanganganib ang kalikasan at kultural na pamana. Wala pang pahayag ang mga opisyal ng pamahalaang pambansa habang sinabi naman ng Premier ng Ontario na magpapatuloy ang pagkikipag-usap sa mga First Nations hanggang sa summer. Chris Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Mas hinigpitan pa ng Bohol ang security level laban sa African Swine Fever o ASF ayon sa Office of the Provincial Veterinarian. Si Kier Saiman, humahataw. Bagamat may pagbaba na umano ng bilang ng mga aktibong kaso ng African Swine Fever o ASF sa Bohol Province, may pagkalat pa rin ng impeksyon sa silangang bahagi ng Bohol. Ito ang inihayag ni Dr. Domino Bayron, veterinaryo mula sa Office of the Provincial Veterinarian o OPV. Dahil sa kakulangan sa kaalaman, may mga komunidad pa rin na hindi sinasadyang gumagawa ng mga ipinagbabawal na gawain na nagiging dahilan ng pagkalat ng sakit. Isa sa mga pinaniwalaang sanhi ng pagkalat ng ASF ay ang pagbili ng mga karne na binibinta sa gilid ng kalsada na hindi dumaan sa pagsusuri ng Municipal Agriculture Office kung ito ay ligtas o may sakit. Ayon sa OPV, matapos ang mahigit 1 taon mula sa unang ulat, hihigpitan pa rin ang pagbabantay sa ilang lugar upang hindi tamaan ang mga babuyan na pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga pamilyang umaasa sa maliit na kita. Panawagan ng OPV na mas pahigpitan pa ang biosecurity sa pag-aalaga ng baboy gaya ng paglalagay ng mga foot bath sa mga babuyan, paglalagay ng mga bakuran para walang ibang hayop na makapasok sa babuyan gaya ng aso, manok na posibleng carrier ng virus. Kirsayman, humahataw sa balita ngayon! Nailabas na ang mga labi ng maglolo mula sa tunnel kung saan nagkaroon ng treasure hunting activity sa Batarasa, Palawan kahapon. Kinilala ang mga biktima na si Lupito Gador at apo niya na si Harji Gador. Una rito, nailabas na nitong Sabado at Linggo ang mga labi ng 3 iba pa na nasawi rin matapos ma-suffocate habang nasa loob ng tunnel. Nitong July 14, 2025, sinimula ng paghahanap sa maglolo matapos mawala sa loob ng tunnel sa Sitio Unggong, Barangay Tagnato, Bataraza, Palawan. Hataw Balita ngayon! Nalubog sa tubig baha ang ilang lugar sa Cebu City dahil sa paglubog ng pagbuhos ng malalakas na ulan kahapon. Nagsagawa naman ng rescue operation ang local government unit para sa ilang individual na naipit sa gitna ng matinding baha. Si Gladys Tuabe, humahataw. Matinding abala ang dulot matapos lumubog sa tubig baha ang ilang kalsada sa Cebu. Dahilan ng pagka-stranded ng mga residente at pag-aantala ng biyahe. Bunsod ito ng maghapong pagbuhos ng malakas na pag-ulan na naranasan sa buong probinsya. Sa Cebu City may ilang lugar na umabot na sa dibdib ang baha, kaya hirap nang makadaan ang mga tao. Sa barangay Mabolo ng lungsod, may bahay ang pinasukan na ng tubig baha, kalakip ang panganib sa kuryente. Agad na nagsagawa ng rescue operations at evacuations ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office para ilipat sa mas ligtas na lugar ang mga nakatira rito. Isinakay naman sa QRT engine ang ilang manggagawang stranded upang makauwi na sa kani-kanilang tahanan. Sa Mandawi City naman, kinailangang isakay ng CDRRMO sa rescue boat ang mga residente sa mga apektadong lugar dahil sa mataas na tubig.
Matapos ang pagsasagawa ng rescue operation, isinunod naman ang pagsaksyon ng tubig baha sa mga kalsada. Habang sa barangay Tabunok, Talisay City, isang sasakyan ang nakitang lumutang at tila inaanod na dahil sa taas ng baha. Sa inilabas na abiso ng Pag-asa Visayas kahapon, ang malakas na pagbuhos ng ulan sa Cebu ay dahil sa nararanasang southwest monsoon o habagat. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Kasabay ng pagbaha sa ilang lugar sa Cebu City, hindi rin nakaligtas ang isang mall sa lungsod ng pasukin nito ng tubig. Sa video na ibinahagi ng ilang netizen, makikita ang pagpasok ng tubig sa loob ng establishmento. Sinubukan pang limasin ng ilang mall employees ang tubig na pumasok sa kanilang gusali, habang ang ilan sa mga customers ay nananatili pa rin sa loob nito. Hataw Balita ngayon. Sinuspindi naman ng iba't ibang lokal na pamahalaan sa isla ng Catanduanes ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan bunsod ng Tropical Cyclone Christine. Posibleng magdala ng malalakas na pagulan sa ilang bahagi ng lalawigan ang sama ng panahon. Samantala, naka-blue alert status na ang Bicol Region or Regional Risk Reduction and Management Council o NDRRMC para sa posibleng epekto na bagyo sa rehiyon. Si Jerry Galicia, humahataw live. Yes, Jerry, magandang umaga. Kumusta ang lagay ng panahon ngayon dyan sa Bicol? Maulan na ba, Jerry? Yes, Ani, magandang umaga. Partikular dito sa Masbate City ay nakakaranas tayo ng malakas na buhos ng ulan pero wala namang bugso ng hangin. Dulot nga yan ng naranasang hanging habagat maging ang tropical cyclone o bagyong Christine dito sa Bicol Region. Nagsuspindi ng pasok sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa isla ng Catanduanes. Bunsod ng tropical cyclone Christine at hanging habagat. Walang pasok sa munisipalidad ng Baras, Pandan, Biga at Gigmoto bilang precautionary measures. Posible kasing magdala ng malakas na pagbuhos ng ulan na tinatayang nasa 100 hanggang 200 mm na rainfall na maaari magdulot ng pagbaha. Kahapon, nagsagawa ng mga pagpupulong ang mga sangay ng pamahalaan na bobo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRMC sa posibleng epekto ng bagyong Christine sa lalawigan. Kaugnay nito, inalerto na ng Bicol Regional Risk Reduction and Management Council o RDRRMC ang Emergency Operations Center. Inilagay na din sa blue alert status ang hanay ng RDRRMC. Sa pamagitan nito, lahat ng response agencies at provincial, city at municipal DRRMC ay inaatasang magsagawa ng close monitoring sa posibleng pagtama ng sama ng panahon. Kailangan din na i-activate ang kanilang 24/7 Emergency Operations Center. Ayon kay RDRRMC Chairperson Claudio Yutok, i-report agad ang mga untoward incident na may kaugnayan sa epekto ng bagyo sa pamamagitan ng pagpapadala ng situational report. Kailangan din makipag-ugnayan ng lahat ng local DRRMC sa Philippine Coast Guard para makapagpalabas ng no sailing policy, lalo na para sa fishing sector, lalo na naglabas ng bill warning advisory ang Pag-asa. Inatasan na din ng RDRMC bilang pre-activated ang lahat ng sangay ng gobyerno. Kasama dyan ang health, food at non-food items, camp coordination and management, emergency, telecommunication, law and order, logistics, search and rescue, clearing and management operation. Ang balita, balik sa iyo, Ani. Jerry, maitanong ko lang kung kompleto ba na ipagbibigay alam doon sa mga nakatira, especially doon sa mga danger zones, lalong-lalo na yung mga landslide prone area. Yes, Ani, isa yan sa tinukoy doon sa pagpupulong ng mga sangay ng pamahalaan doon sa Provincial Risk Reduction Management Council. Kaugnay na nga doon sa mga nakatira na mga residente doon sa mga landslide prone areas, maging doon sa mga pagbaha, lalo na doon sa isla ng Catanduanes, Ani. Okay. Jerry Galicia mula po sa Masbate. Maraming salamat. Magandang umaga.
Napanatili ng bagyong Krising ang lakas nito habang binabaybay ang karagatan sa silangang bahagi ng bansa. Ayon sa 5 a.m. bulletin ng Pag-asa, ang Tropical Depression Krising ay nasa 535 km silangan ng Huban, Sorsogon at kumikilos ito sa kanlurang Hilagang Kanluran sa bilis na 15 km per hour. Taglay nito ang lakas ng hangin na 55 km per hour at bugso ng hangin na aabot sa 70 km per hour. Samantala, nakataas naman ang signal number 1 sa Cagayan kasama ang Babuyan Island, Isabela, northeastern portion ng Aurora, eastern portion ng Ifugao, northeastern portion of Nueva Vizcaya at Apayao. Hataw Balita ngayon. Ayan, Ani, meron tayong bagyo at kailangan paghandaan ito ng ating mga kababayan and of course ng mga local government unit, Ani. That's correct. Tama po yan. At yung paghahanda, hindi yan ginagawa tuwing mayroon dadaan ng bagyo. May mga preparations dyan. Ano po? Ang binabanggit kanina ni Jerry dyan sa lugar na yan na maaring maapektuhan, napaka-importante yung advance information doon sa mga kababayan natin. Dahil yung mga Pilipino, alam mo, amigo Sherwin, medyo may katigasan ng ulo niyan. Na doon sa mga danger zones, kung kailan magbabaha, sila lilipat, aalis, na lalagay sa bingit ng alanganin naman ang buhay ng mga rescuers. Kaya dapat, as early as this time, dapat susunod sila doon sa mga ipinatutupad na mga babala, alituntunin ng ating LGU, amigo Sherwin. Pwede naman silang magkusa, Ani, no? Kahit hindi na nila hintayin pa yung abiso ng local government unit kung talagang nakikita nilang may panganib, alang-alang na walang maging casualty dito sa bagyong ito, Ani. That's correct. And Metro Manila, hindi rin tayo makakaiwas dahil, syempre, yung mga pagbaha, magdudulot na yan mga pagunan. I think nabanggit din na mayroon tayong mga pagbaha din na pwedeng maapektuhan. Pwede tayong maapektuhan ng mga pagbaha na yan. Naalala ko tuloy, doon sa Maynila, mayroon sinasabi si Mayor Isko Moreno na pagmumultahin, may mas mabigat na penalty doon sa mga magtatapon ng basura. Oo, tama. At yung sinasabi nga ng MMDA na kailangan nilang magdagdag ng STP dahil nalaman nilang kulang pala. Oo, kaya kailangan dagdagan, Ani. Opo, dapat talaga. Naalala ko tuloy ang binabanggit din ni President Marcos, di ba? Kailangan paghandaan ito, yung mga LGUs dapat kumilos dito. Kasi isa sa mga dahilan kung bakit nagbabara, yung mga dapat daluyan ng tubig ay doon sa mga basura. This is a political will ng isang leader. Dapat, mayroon nga mapanukala. Dapat daw maglagay ng mga sound system sa mga bawat bayan, bawat munisipalidad, mag-a-announce yung yung halimbawa, yung in charge doon sa basura. Ang oras ng tapon ng basura ay ganito. Kung may lalabas na basura, ay talaga naman, that's the time na matatakot yung mga kababayan natin na magtapon. Alam mo, pag hindi nila nakikita na medyo may mabagsik na pamumuno, yung mga Pilipino, sometimes mga kasambahay, hindi sila cooperative. Kaya I think at this time, matututo tayo. Hindi kailangan ng mabigat na penalty. Pero kung kinakailangan, doon natututo po yung ating mga kababayan. At napakahalaga talaga ng disiplina. That's correct. At sa atin namang shout out, meron tayong shout out, Ani. Of course, ang kasama natin ngayon dito si Jerickson Bunyag, si Christian Lopez. At ganoon din sa aking unika iha, nakikinig, get well soon kay Elisea. At sa aking may bahay, si Glenda. And of course, sa aking tita Nene. Ayan. Ani? Adet. Yung mga babatiin natin, Adet. Asa na, Adet? Okay, dito po sa atin, kasama natin in the morning, nariyan si Races. Races, thank you very much. And of course, nariyan din po si Rap, dalawa. May IT tayong Rap, mayroon tayong dito sa control. Si Rap, sino pa? Marvin, sino yan? JC. And of course, nariyan si Justin and JB, yung dalawa. Kasama yata dyan si Thanos. Thanos, good morning. Sino pa ba? Si Nars. Ayan. Sino pa? Si Belinda, si Jen. Nariyan din ng mga kasambahay. Si Jen, si Belinda, kasama natin dyan si Joshua. Yan, yung nasa control. Si Luel, si Ronald, at saka si Joy. Pag may nakalimutan ako, saluhin niyo na lang po, amigo Sherwin.
Oo, para wala tayo makalimutan, shoutout po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganun din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Mayroon pa tayo nakalimutan. Siyempre si Josa. Josa, good morning sa iyo at sa nanay ni Josa, Sis Joy. At yung ating pilot, Bernie. Magandang umaga at saka si Engineer Edison. At dapat batiin natin araw-araw yung mga kasama namin sa transmitter sa Malabon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. At patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 9 na po tayo, mamayang alas 7 po ng gabi. Sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Babati ko si Attorney Ruth Soriano. Ate Ruth, good morning. At saka yung mga lahat na ating mga BP at saka si GMJ. Sabi ni Christian, mahabol ko pa. O sige. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV. Pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 12, talatang 28. Nasa daan ang katwiran ng buhay, at sa kanyang langdas ay walang kamatayan. Yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-17 sa buwan ng Hulyo 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350. At ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.